I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hello everyone! Welcome for another episode of Conservative PH Vibe. Kumusta po kayo mga kababayan ko? And today we're going to give our common sense opinion. Isang opinion na nababase lamang po sa isang sentido komon na kung saan ay ang mga DDS ay wala po sila nito. Alright? Now, I'm going to play a video, a short video from the political heckler, Sen Edu Llamas. Let's go! Magandang gabi, Ninya at saka Jeff. Okay, ano po ang inyong masasabi dito sa unang araw ng hearing proper sa impeachment ni VP Sara? Happy or sad? Medyo weird lang na hindi siya dumalo dahil for a long time, last year, ay nagreklamo siya na hindi na naririnig yung kanyang side, na kinakailangan niyang maipresenta yung kanyang mga argumento at yung kanyang posisyon. Ngayon, binigyan siya ng pagkakataon ng Justice Committee, ay ayaw naman niya. At para hindi natin makalimutan, yung Supreme Court mismo ang nagsuggest na magkaroon ng ganitong klaseng hearing. Hindi ito dati kasama sa rules on impeachment ng House. At dahil sabi ng Supreme Court ay kinakailangan niyang magpresenta o magpaliwanag dun sa mga articles of impeachment laban sa kanya, isinama ito as dun sa 6 na addition dun sa rules of impeachment ng House. Nagalit nga yung maraming tao rito dahil sabi nila, this is a judicial overreach. Pero in spite of that, sinunod pa rin ng House yung ganong klaseng proposal o desisyon ng Supreme Court. No? Kaya medyo weird lang na may pagkakataon siyang sumagot, magpaliwanag, ngayon ay ayaw niya at binanatan pa niya yung Justice Committee. Oo nga. And sir, ganito lang para sa mga nanonood ngayon na medyo nalilito, bakit mayroon pang clarificatory hearing or etong mini-hearing na sinasabi at meron pa tayong trial proper sa Senate? Ano pinagkaiba daw po nito? Well, ang trabaho kasi ng House sa ating konstitusyon is to impeach. Ang trabaho ng Senate ay para maging trial court, whether to convict o ma-absuelto. Malinaw yung rulings na yan. Nagsampa ng kaso sa Supreme Court ang Vice Presidente na sinasabi na hindi siya binibigyan ng tamang hustisya dito sa impeachment. Kaya ang sabi ng Supreme Court, di sige, may mga technical na weaknesses daw yung impeachment at isa rito ay itong ang kanilang recommendation na nagdagdag ng 6 na steps dito sa impeachment. No? Hindi ito nanggaling sa House, nanggaling ito sa Supreme Court batay sa sinampang kaso ng Vice President. Ngayon ay nagrereklamo siya. Hindi naman ito nanggaling sa House. Ang ibig sabihin lang kasi ng mini-trial or semi-trial ay para ma-distinguish ito dun sa opisyal o formal na trial sa Senado. No? Actually, ang tawag dito ay hearing. No? Hearing. Kahit ano pang tawag dito, this is just a hearing. Wala ritong magiging conviction walang or guilty or not pag-absuelto. guilty po. Wala pang ganun. Yes, sa Senado yun. No? Gusto lang marinig, ayon sa Supreme Court decision, gusto lang marinig yung side ng Vice Presidente. Ang tawag siguro sa korte natin dito, parang arraignment. Para tignan kung may basihan ba yung kaso. Kung inyong matatandaan, iminungkahi ng Korte Suprema na magkaroon ng malinis, pulido na pag-imbestiga ng impeachment ni Sara bago ito idaan sa plenaryo. Kung inyong matatandaan, nung nakaraang impeachment ni Sara ay tinechnical po ito dahil sinabi nilang you can only file one impeachment in 1 year bar rule. Yun ang sabi. Pero, ano ang iniiyak ng mga aso ni Digong? Ito yung mga Didi shits. At ni Sara mismo
na sinabihan niyang ang pag-imbestiga, okay? Ang pagproseso ng Kamara sa impeachment niya, okay? Ay isang mini trial. Mini trial po ba to? Or isa na namang tabi nating palusot ni Sara para hindi po siya makadalo sa Kamara. Pasimplihin natin din. So, himayin natin ano yung ultimate facts at saka hindi ultimate facts based doon sa mga allegations. So, kung sasabihin nyo po na si VP Sara ay magnanakaw, hindi siya ultimate Hindi siya fact. ultimate facts. Hindi. Conclusion yun. Conclusion yun. Pero kung ang allegation nyo sa kanya is nagnakaw si VP Sara dahil ganito yung in-spend Mga ginawa niya. ito yung mga evidence, ito yung mga resibo ayon sa kanya, Oo. Ultimate facts. ultimate yan. fact po yun. At gumastos siya ng 125 million in 11 days Oo. na, 'di ba, na walang ebidensya o walang base, ultimate facts 'yun. Oo. So sa makatuwid, hindi totoo na walang ultimate facts. Meron pong ultimate facts. May ultimate facts. Sa tingin ko lang po, may ultimate facts. Iba po ba ito sa probable cause? Magaling na punto 'yon. Ayan, ano po ba ang probable cause din at saan pong mga proceedings ito ina-apply? Ibig sabihin, ano ang antas ng ebidensya dito sa yugtong ito na ginagawang hearing, mini-hearing nga daw ng mababang kupulungan Committee of Justice. Ano po ang kinakailangan ng antas na ebidensya? Professor Jen, proof beyond reasonable doubt ba? Hindi, sa criminal cases po yun. Preponderance of evidence ba? Hindi po, sa civil cases po yun. Clear and convincing evidence ba? Hindi rin po. Okay. So ito ba ay probabilities lang? Yes, sufficient grounds. Sufficient probabilities lang. Nasa larangan po ng probabilidad. Hindi po masyadong technical ito. Sa tingin po ng isang ordinaryong tao, sa mga nilatag at inain na ebidensya, kung ikaw ay nag-iisip ng maayos, maaari bang masabi mo na ginawa niya nga? Lalo't lalo na nakita mo pa sa video. Aray ko, nag-no joke pa. Oo, I mean visual na yun di ba? So yun po, doon lang po ang level ng ebidensya dito sa hearing sa mababang kapulungan sa House Committee. Ayan, Estrada versus Ombudsman. Aba, nasa libro ko yan din. Ayan. Nasa constitutional law book. Anong sabi, Prop? Probable cause merely implies probability of guilt and should be determined in a summary manner. A preliminary investigation is not part of the trial, and it is only in a trial where an accused can demand the full exercise of his or her rights, such as the right to confront and cross-examine his or her accusers to establish his or her innocence. As a matter of fact, itong mababang kapulungan, hindi nga magiging summary Oo. Mas gagawin pa nila, may sinasabing mini trial Parang exhaustive pa nga Oo nga mas matindi pa. The evidence necessary to establish Ayan. probable cause is based only on the likelihood or probability of guilt. Nandyan lang po tayo sa antas na iyan. O baka sabihin naman ng mga trolls, nag-iimbento tayo. Iyan po ay hinango sa Estrada versus Ombudsman, GR numbers 212140-41, January 21, 2015, inirelease ng mismong Korte Korte. Suprema. Mukhang magre-resulta na naman sila sa Supreme Court. Pero sabi na natin, okay, you're going to file again, all right? Sa Supreme Court para i-stop, okay? Ang impeachment mo. Pero this time, my dear, I think the Supreme Court will agree sa ginagawa ng Kamara. Why? Because kung ano ang naging komento ng Supreme Court sa kanilang desisyon para ibasura ang impeachment ni Sara noong nakaraan, ay siyang mismo ang ginagamit ng Kamara ngayon na batayan para isagawa itong proseso na ito upang sa ganun ay hindi ito ma-technical muli
sa Supreme Court. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. What is the point of all these comments sa thread account na ito? Isang malinaw lang po na batayan na karamihan sa ating iila sa mga mangilan-ngilan nating kababayan na nauuto ni Sara Duterte sa kanyang naratibong isang mini trial lamang ang nangyayari, okay? Ang nangyayari sa Kamara. Malinaw sa isang taong may sentido komon na ang mga nangyayari sa Kamara ngayon ay isa lamang resulta ng pag-comply ng Kamara sa desisyon ng Korte Suprema. Okay? Now, kung sinasabi ninyo na matapang itong si Sara, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. at sinasabi pa niyang kailangan handa siya sa isang bloodbath, pero bakit parang takot siya na humarap sa Kamara? Dahil ba wala siyang kakampi sa Kamara? Malamang, sinong kakampi sa isang pinakamalaking buhaya sa ating bansa? Ano yung mga mga naratibo ng mga DDS? Bakit daw inaatupag pa natin ang impeachment? Bakit daw hindi natin atupagin ng problema ng bansa? Well, one of the biggest problems sa ating bansa ay ang korupsyon, and this is what we're doing right now. Okay? To investigate, to gather facts and evidence to prove that Sara is the big crocodile. Pangalawa, okay? Sinasabi nila, matapang si Sara. Kailan humarap si Sara sa Kamara? Diba? Lagi niyang tinatabla ang Kamara. I think the last time was with dun sa jowa. Sorry. Dun kay dun sa abogadong, ano ba pangalan ng abogadong yun? Nakalimutan ko. Yeah, yun yung last yung tinatalaka yata yung kanyang budget. Yun yung huli niyang pagharap sa Kamara. Then right after that, nag-skip na siya. So, sa madalit sabi, sa maiksing usapan, what happened yesterday only shows that Sara is avoiding again, okay, ang pananagutan niya sa taong bayan. Don't worry, guys. After this, it will go to the plenary and pagbobotohan nila doon. And as per Senate President Tito Soto, they're going to proceed forthwith. Malinaw ha? Forthwith sa impeachment nitong si Sara Duterte. So hanggang dito lamang po ang ating video for today. And I hope we're gonna get more cheesy topics, okay? Ditong mga darating pang mga araw. And maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At wag po natin kakalimutan mag-like, mag-subscribe, and click the notification bell upang sa ganun ay ma-notify po kayo pag may bago po tayong video tulad nito. Maraming salamat po muli, and for God be the glory. Babush!